pala ang inyong guro, Ginoong Lionel G. Disagu, mula sa Subic Elementary School, Division of Batangas. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga bayani sa sariling lalawigan at rehiyon. Ang bawat lalawigan ay may mga natatatanging kasapi na sadyang inipagmamalaki ng lalawigan, kung minsan pa ay nakikilala ang lalawigan dahil sa mga kahangang kasapi na ito. Sila ay mga bayani ng lalawigan. Ang karaniwan ay ang nag-aalay ng kanilang buhay upang maging malaya ang sari-sariling lalawigan. Ang ibang bayani ay sumapi na rin sa papalaya ng buong bansa. Ngunit, alam mo ba na mayroon ding bayani na hindi man nag-alay ng buhay sa digmaan, inalay naman ang sarili para mapaunlad ang lalawigan. Kilalanin ang mga bayani ng iyong lalawigan. Alamin kung ano ang naging bahagi nila sa pagbabago o pag-unlad ng lalawigan at rehiyon. Kilala niyo ba siya? Siya si Apolinario Mabini, ang tinaguriang dakilang paralitiko na nagmula sa lalawigan ng Batangas. Bata pa lang ay kinakakitaan na siya ng katalinuhan. Sa kabila ng kanyang kapansanan at dahil sa pag-ibig sa bayan, ginamit niya ang angking talino upang gisingin ang damdamin ng mga Pilipino na lumaban sa dayuhan. O ito, kilala niyo ba? Siya naman si Julian Felipe, ipinanganak sa lalawigan ng Cavite. Ang kanyang taglay na galing sa larangan ng musika ay nagbigay daan naman sa pagbubuklod ng damdamin ng mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang komposisyon na punong-puno ng pag-ibig sa bayan. Isang halimbawa ay ang kanyang komposisyon na Marcha Nacional Pilipina o ang Lupang Hinirang, ang pambansang awit ng Pilipinas. O ito, kilala niyo ba siya? Siya si General Vicente Lim mula sa Laguna. Siya ay nagbuwis ng buhay dahil sa kanyang matibay na paninindigan sa kanyang tungkulin at pagkamakabansa. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay tinanggap niya ang lahat ng papapasakit alang-alang sa bayan. Sino ito? Si Eulogio Amang Rodriguez ay tubong Rizal na sinunod kay Pangulong Manuel Luis M. Quezon bilang may pinakamahabang panahon ng panunungkulan sa pagiging Pangulo ng Senado. Lagi niyang sinusuportahan ang mapanukalang batas para sa pag-angat at tabubuti ng mga pangkaraniwang mamamayan. Isinunod sa kanyang pangalan ng isang paaralan sa Manila ang Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology or ERIS. Sila ay kabilang sa mga tinungguriang bayani ng ating bansa na nagmula sa Calabarzon. Maaari din nating tawagin na isang bayani ang mga tao naglaan ng kanilang panahon, sarili, talino o talent at mga pagpupunyagi upang makaambag ng malaki sa kaunlaran ng isang bansa o isang lugar. Bayani ring matuturing ang mga taong nagbigay ng karangalan na naging daan sa pagbabago at pag-unlad ng isang lugar. Ang mga taong handang magsakripisyo upang makatulong sa kapwa ay dapat din nating kilalanin bilang isang bayani. Kahit hindi sila nagbuwis ng buhay, ang kanilang mga nagawa para sa bayan ay matuturing rin na kabayanihan. Ito naman si Efren Peña Florida Jr., ipinanganak noong Marso 5, 1981. Siya ay isang guro at panlipunang manggagawa sa Pilipinas. Siya ay nagtatag at nakapamuno ng Dynamic Tin Company na naghahandog sa mga kabataang Pilipino ng alternatibo sa mga palaboy sa kalye sa pamamagitan ng edukasyon, sa paglalapit ng paaralan sa mga hindi kinaugalian lugar tulad ng sementeryo at mga tambakan ng basura. Noong Marso 2009, itinampok niya si Peña Florida sa bayani ng CNN
bilang bahagi ng programa ng network sa papaparangal sa mga individual na may kahangahangang kontribusyon sa pagtulong sa iba. Noong Nobyembre 22, 2009, hinilang siyang bayani ng taon ng CNN para sa taong 2009.